Nasa ating po linya ngayon si Police Lieutenant Colonel Eunice Salas, ang spokesperson po ng NCRPO. Good morning, Colonel. Magandang umaga po, Manong Ted at Richard, at sa lahat mo na nakikinig ngayong umaga. Opo, ang sabi po ng grupo ng Bayan, et al., ito ho yung dyan pinapayagan humimpil sa kanila pong protesta sa harapan po ng isang ospital dito po sa may bandang after Tandang Sora, Commonwealth Avenue. Ang sabi po nila, tuloy ang pagsusunog ng FEG. Ang sabi po ni Mayor Belmonte, papayagan naman yan kasi ang batas daw sinasabi na 100 meters magmula doon sa public assembly. Ang kanya po sigurong paniniwala dito, yung public assembly ay yung mangyayari sa batasan. So malayo-layo po yon. Kayo ho sa PNP, ano po ang instruction sa mga tauhan po ninyo sa pagsusunog po ng FEG? So, Manong Ted, sa direktiba po ng ating regional director, sinabi po niya na ipatupad yung maximum tolerance sa mga grupo na magkikilos protesta. Kasi dahil nabigyan naman po sila ng permit ng LGU. Pero ipapatupad po natin yung mga provisions ng DP 880 at kasama po dito yun nga po yung pagbabawal ng pagsusunog ng anumang bagay within 100 meters na po ng activity. Okay, so how do we construe that? Kapag nagsunog ng FEG, manghuhuli po ang pulis? Sa ngayon po, dahil nga po ay papatupad natin yung maximum tolerance, ang nabanggit po ng ating regional director, dodokumentahan po muna. Dahil sa pagkakaalam po natin, napakarami po nitong grupo na to. At para po ma-prevent na rin yung mga mas malaking kaguluhan, sila po ay dodokumentahan at papailan po ng kaso kung sakaling hindi man po sila mahuli mismo doon sa activity. Ayun. Kumbaga, you will document, kukunan ng video at ilang pang mga ebidensya, pero hindi na lang ho siguro pipigilan, parang wala nang mangyaring gulo. Tama ho ba pagkakaintindi ko, Colonel? Ganun po. Tama po. At dahil nga po ipapatupad natin yung maximum tolerance. Okay. Para po maiwasan na rin po yung mas malaking kaguluhan. Pero sila po ay kakasuhan pa rin ng kapulisan. Okay, sige po. So, ma'am, ito pong grupo ng Manibela, bago lang po ito, no? Hindi po namin batid kung nabigyan ba sila ng permiso dito ng City Hall o nakapag-apply ba sila ng permit, kagaya po yun ng grupong Bayan at iba pang mga militante. Ang Manibela po, will you also consider practicing maximum tolerance? Hahayaan na lang din po sila magwelga, magkaroon po ng protesta sa Commonwealth Avenue? Opo, yung po para sa mga hindi po talaga nabigyan ng permit, sila po ay bawal talagang mag-conduct ng protesta. Kaya sa direktiba po ng ating regional director na ipatupad nga yung DP 880, huhulihin po yung mga grupo na wala namang permit from the LGU. At isa na nga po dito yung Manibela. Opo. So, sa ngayon pa lang po, ano na ang inyong sa kanila? Payo. Kasi mukhang meron silang convergence na mangyayari dito po sa Commonwealth Avenue, papunta po ng Tandang Sora. Opo, pinapaalalahanan po natin yung mga leader ng mga grupong ito na kung alam niyo naman po na kayo ay walang permit para ma-prevent na rin natin yung mas malaking kaguluhan, ay huwag na po sila mag-attempt na mag-conduct pa ng protesta. Dahil meron naman po kasi mga grupo, 4 grupo, ang nabigyan naman ng permit ng LGU. So kung sana po sila ay nakapag-apply, sila naman po ay papayagan. Okay. Ma'am, ngayon po in place na ang Manila Shield. So lahat po ng mga entry points papasok po ng Metro Manila may checkpoint na? Tama po kayo. Meron po tayong border control point na natawag. Opo. Diyan po, increase na po yan kanina pang 3:00 ng umaga. Actually, nung Sabado pa lang. Kahapon pa po. Pero yung ating 100% deployment po ay 3:00 ng umaga po. Opo. Diyan po, Colonel, ano po ang panuntunan natin doon sa mga dadaan dyan para pigilan pong pumasok ng Metro Manila? Wala naman pong direktiba na pigilan pumasok, lalo na po yung mga grupong may permit naman. Pero ang titingnan po natin sa mga checkpoint natin kung sila po ba ay may mga dalang kontrabando at mga pinagbabawal po na iba pang weapons. Lalo na po dito sa QCPD, pinapatupad natin yung temporary suspension ng permit to carry firearms outside of residence. Opo. Sige po. So, okay tayo? Opo. Yes po. Colonel, dun sa mga areas ngayon kung saan nakabantay yung ating mga kapulisan, malapit po sa batasang bansa, ano pa lang yung mga na-report na aberya po? Meron pa lang reported na around 200 members ng isang grupo
na nagko-converge na po sila malapit po sa Diliman. Oo, pero sa ngayon, Sa wala... ngayon po, untoward incidents, wala pa naman pong nare-report. Okay, that's good, ano? At para po sa mga kapatid natin na nakatutok sa atin ngayon, doon naman sa ibang lugar na malayo sa batasang pambansa, since marami-rami po yung bilang ng mga kapulisan na nakadestino po dyan sa batasan, paano naman po natin masisiguro yung kaayusan sa ibang areas? Opo. Ito naman po, since April pa lang, nagpaplano na kami and na-take in consideration na rin po natin yung matitirang deployment para naman po sa police station to respond for other criminality. Makakaasa po ang ating mga kababayan dito sa Metro Manila na ang kapulisan po ay mapapanatili pa rin yung peace and order sa ibang areas po, hindi lamang dito sa area ng paggaganapan ng SONA. Okay, sige po. So ma'am, kami po itatawag sa inyo kung kinakailangan po ma'am para lang humakuha po ang inyong paliwanag at ilang pa hong informasyon para po sa hanay ng NCRPO. Salamat po ma'am. Yes po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Thank you po Colonel. Si Colonel Eunice Salas, ang spokesperson po ng NCRPO. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.